Narinig mo, Diyos, ang inawit ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gusto po namin, O God, likhain mo, Diyos, sa puso ng bawat isa sa amin, O God. Ang pusong tapat, ang isang pusong walang ibang ititibok, kundi ikaw ay parangalan ko lamang. Panginoon, loobin mo, Diyos, na hindi lamang sa mga oras na to, but in every day of our life, Lord God, hallelujah, ay laging desire ng puso mo namin na papurihan ka. Tulungan mo yung mga anak na nandito, Panginoon, O Diyos, sa mga oras na to, Lord God, hanggang sa aming pag-uwi, magmula sa araw na to, O Diyos, likhain mo po, O Diyos, sa puso namin, isang pusong tapat, isang pusong dalisay, O Lord God, na nagpupuri po lamang sa iyo. Wala po kaming ibang maibigay sa iyo, Ama, kundi ang aming buhay, ang aming puso na nagpupuri sa iyo. Wala kaming yaman, wala kaming maihandog sa iyo, Panginoon, kundi ang puso lamang po namin. Panatilihin mo itong tapat, panatilihin mo, Diyos, na lagi itong nasasabik sa iyong presensya. Panatilihin mo, Lord God, na ikaw lamang, O Diyos, ang hahanapin ng puso nito. Sa panahon na kami masaya, sa panahon na kami malungkot, ikaw lagi, Panginoon, ang siya, Lord God, na hanapin po namin. Ilagay mo po sa puso namin. Dahil, Lord God, wala po kaming magagawa kung wala ka. Ikaw po lamang ang may kapangyarihan na maglagay po nito sa puso namin. That's why we ask you, we desire, O Lord God, hallelujah, pure heart, hallelujah, sa aming paglilingkod sa iyo. Minsan, mga kapatid, sabihin natin, at this time, ariin mo itong isang panalangin. Gusto ko na ang Panginoon, presensya ng Diyos ay maranasan mo. Siya ay nandito sa lugar na to dahil ang sabi ng Panginoon, kung saan man may nagtitipon na 2 o 3, naroon siya sa ating kalagitnaan. At sabi pa rin ng ating Panginoon, mahahanap ninyo ako kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kaya sa mga oras na to, minsan pa, kapatid, sabihin natin, pusong dalisay ang likhain mo, Diyos, sa amin. Gawin mo ito bilang isang panalangin, kapatid. Awitan natin muli ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. As we come, O God, search our hearts, O Lord God. Hallelujah. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Yes, O God. Isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan. Amen, O God. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan.
God. Thank you, Lord. Thank you po, Panginoon. Salamat po, Diyos. At muli, Panginoon, ang pinakamataas po na papuri, pinakamataas na pagsambat pagdakila ay alay namin sa iyo. Palakpakan natin ang Diyos, kapatid. Palakpak ng tagumpay. Palakpak para sa ating Panginoon, kapatid. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Jesus. Welcome ka po sa lugar na to. Jesus, you are the Lord over our lives. You are the Lord over our families. You are the Lord over this freedom field, Panginoon. You are the Lord over this church, Lord God. We praise you. We glorify you, Father God. Salamat po. Salamat ng maraming. Salamat. At sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa lahat ng ito'y, Lord God, handog at pasasalamat po namin sa iyo sa gabay at patnubay ng Banal Espiritu Santo. Amen and amen. Hello. Okay, nabless ba tayo mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay, bago tayo dumako sa sentro nating gawain, dako muna tayo sa mga testimony. Sino ba pinagpala ng Panginoon ngayon maghapon? Meron ba mga pinagpala mga kapatid? O, nasaan na mga pinagpala? Pwede magpasalamat dito sa harapan o magbigay ng special number. Sino mga pinagpala? Meron ba? Meron! Siyempre! Nasaan? Ayun! Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na sister, kapatid na Ella. Amen, amen po. Iyak ko na. Huwag na. Ang inyong kapatid po ay dumadanas ng ano yung term? Anxiety. Opo. Pero siyempre hindi ko naman na kiniklaim yun. Sabi ko dun sa nag-advise sa akin magpa-psychiatrist po. Nagpa-check up po kanina. Alam niyo po ba yung doktor? Binikwento kay therapy. Sana ko itinuro, binigyan ako ng referral sa mental health sa 13. Tinawagan ko po yung number. Kasi may binigay na number ang payo sa akin magpatigil ako ng psychiatrist yung iba-iba rin pala, hindi pala siya simpleng psychiatrist lang okay na. Forensic psychiatrist ang kailangan sa akin. Since nawala naman daw sila, saan niyo po ako tinuro ngayon? Sa Maine. Alam niyo na yung sa Maine? Sa Mandaluyong ako. Gano'ng katindi po yun? Sabi ko, mukha ba akong may something na sa akin? Opo. Hindi naman po pala siya ganun or iniisip ko pa, papunta na ba ako doon? Hindi naman siguro. Opo. Sabi ko, Lord, alam niyo, kailan ako nandito? Alam mo yung pagsubok nando doon? Ganun katindi ba yun? Nakarang araw lang may nag-testimony. Yung nandun ka sa pag-awit sa kanya. Nandun din yung pagsubok. Grabe talaga kahapon po. Hindi ako makapunta dito yung master ko pupunit-punit. Dahil hindi po, ang intention ko talaga kapag hindi ako aatin. Hindi ko alam saan ako susulit. Labas ako ng labas ng bahay, hindi ko alam saan ako pupunta. Pag nagparing ako ng cellphone, hindi matawagan. Pero sa time lang talaga. May taong katulad nito na
Pag natawagan ko nandun agad, na-bless niya po din talaga ako since may blessing na din sa kanya. Nag-bless din siya sa iba, sinishare niya rin. Kahapon po talaga, hindi ko alam saan ako pupunta. Napindot ko nga yung number niya. Hindi ko tayo nasaan ka, sabi niya, papunta ako sa bahay niya. Nandito ako sa church. Nag-uusap kami, nandito na pala ako. Sinusumbong ko yung problema ko. Sabi ko, tama-tama, sabi ko may inutos sa akin, dito na ako, dire-diretso na ako. Pupo na lang ako dyan, walang bihis-bihis, punit-punit yung duster ko po kahapon. Kung wala ko ito, makikita ko talaga yung likod ko. So yung blessing ko sa akin talagang araw na to, nagawa ko po yung ang dami kong ginawa, nagpa-check up, nagtatawag kung saan pwedeng doktor, hindi ko pa natawagan yung sa mail. And then, nagpabarangay. Ayun, nakausap po namin yung barangay, yung si Kapitan. Nakausap namin si Kapitan, hindi po yung barangay. Nabigyan naman po agad ng sumon yung kapitbahay ko po. Na pag nagpatugtog po siya, iba po dating sa akin, pakaramdam ko nandun eh. Sabi nga kanina, baka daw ako magkaroon ng nervous breakdown. Ganun ang mangyayari sa akin kasi everyday nagpapatugtog sila. Nanginginig po ako. Doon dumadali yung nervous ko. So yung blessing ko po talaga ngayong araw, nagawa ko yung mga gusto kong gawin na para sa kanila, na dapat sa kanila, na makapag-usap sila sa akin. Since na ako lagi yung nag-rapot sa kanila, parang awaan nyo na, tigilan nyo na yan. Dahil hindi na maganda sa akin, sa pakiramdam ko. Nung una binabaliwala ko lang, ngayon nanginginig na ako kapag naririnig ko yun. So, ayun po yung binigay sa akin ng Panginoon ngayon, yung may mga tumulong sa akin, may mga tao akong nakakausap tulad ngayon. May napupuntahan ako, kung saan ako dapat makapunta. May mga tao na nakikinig sa akin. Amen. Thank you sa talaga. Salamat sa iyo. Okay, napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na talaga naman siya may karamdaman, subalit hindi siya pinababayaan ng ating Panginoon. No, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Tunay nga na ang Panginoon ay hindi tumatalikod sa kanyang mga bagkus ay binibigyan pa niya ito ng kalakasan sa kanyang buhay. Sino pa ang magpapatotoo? Sino ba magbibigay ng testimony sa Panginoon? Ito ang ating kapatid na si Sister Emma. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na parang yung nangyayari po sa akin ay katulad rin po na sa Kanya. Pero iba naman po ang nararamdaman ko. Pag naman po nakakakita ko ng nagkakagulo, ano naman po ako, nanginginig na po ako. Tapos yung nagsasagutan lang po, yun po ang napakasama sa akin. Hindi na po ako nakakatulog. Tapos takot po ako. Talagang nervyos na po. Pero sa Wednesday, nung kahapon po, pumunta po ako sa family clinic. Kasi sa 13 po ako nakareport. Totoo po sa mental ka ituturo. Pero hindi ka naman po baliw. Ibig po sabihin na talagang hindi naman po lahat ng pinapapunta sa mental, baliw po. Tungkol po yung pag-iisip nyo. Psychiatrist po talaga. Ngayon po, hindi ko po, ang doktor po doon sa 13 ay mahirap po siyang kasi busy po. Sa family doctor po ako sa Tansa po, Wednesday po, na pumunta po kayo ng alas 4 ng madaling araw kay Dr. Nelson Malinlin. Ngayon po Wednesday, sa sunod po Wednesday, doon po ako pipila. Siguro, yun po talaga ang psychiatrist na pangalawang, tagal-tagal na po ako doon, malaki-laki na po ang nauubos ko. Hindi na lang po 20,000. Sa awa po ng pamilya ko, hingi po ako sa partido ng tatay ko, hingi po ako sa amin. Nakakaraos naman po, pero may kabigatan po talaga yung mga gamot ko araw-araw po. Sa
Salamat po sa Panginoon. Nandito pa rin po ako. Saka may gamot po talaga ako lagi na naiinom na hindi ko po alam kung saan nanggagaling. Talaga po ang Diyos po ang nagpo-provide sa pangangailangan. Amen. Salamat po sa inyo. Praise the Lord. Amen. Sa pagpatuloy na ang Panginoon talaga ay talagang ginagawa yan talaga kanyang mga anak, no? Masabi nga dito sa aklat ng Lucas, no, chapter 6, verse 20, sabi niya dito, mapalad kayo mga dukha sapagkat ang Diyos ang naghahari sa inyo. Amen ba? Amen. Yan ang kanyang mga salita. O, sino pa ang magbibigay ng testimony, mga kapatid? Kung wala na mga kapatid, dadako na po tayo sa sentro ng ating gawain at tinatawagan na po natin ngayon ang ating exhortation. Walang iba kundi ang ating Pastora Michelle Adonis. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Men, habang nagbabanggit nun, nakatingin, walang kaba, wala, na parang naiiyak ka na yung dalawang nagpatotoo, no, ngayon lang natin narinig yung ganong mga ano nila, na mayroon pala silang ganong karamdaman. Diba? Tignan nyo kung hindi nyo i-share sa amin. Diba? Paano kayo tutulungan? Kahit hindi man kami makatulong pinansyal, ang prayer naman ay tutulungan namin kayo. Yun ang aming maitutulong. Di ba? Kaya napaiyak din ako na, hala, may ganun pala sila. Pero pag titignan mo sila, parang wala lang. Di ba? Parang okay lang, parang maayos lang. Pero meron pala silang mabigat na dinadamdam sa kanilang buhay. Lalo na ang kapatid na Mr. Pina. Ang tagal-tagal na namin kasama. Ngayon lang din niya shinare na ganun pala siya. Kaya mo, meron pa siyang ganun. Alam namin na ano yung pamilya niya, pero yung sakit niya na ganun, hindi namin alam. Kaya, prayer lang tayo mga kapatid. Huwag tayong bibitaw. Nandiyan ang ating Panginoon. Magpakatatag lang tayo sa Kanya. Amen? Parang naaano ko, no? Parang bumigat yung dibdib ko, pero amen. Sa tulong ng Panginoon, hindi ako yung kinakabahan. Parang sobrang bigat lang na may nalalaman na dyan. Amen. Ang pamagat ng yan, ang pamagat natin ngayon ay meron na akong 5 ginawa dito na ang topic natin ay huwag pabigla-bigla sa mga pangako. Commitment sa pananalita at gawain sa Panginoon. Amen? Huwag daw tayong pabigla-bigla sa mga pangako. Minsan nga nakakapagsalita tayo sa Diyos at saka sa tao, nangangako tayo. At ganun din sa ating pananalita, minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda na nabibigkas natin. Kaya, basahin ko muna dito sa mga ngaral, chapter 5, verse 2 hanggang 6. Sabi nga dito, huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipinangangako mo sa Kanya, pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng hindi tama. For, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw ng Diyos, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw niya ng mayabang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. 5. Mabuti pang huwag kang mangako kaysa mangangako ka ng di tutuparin. 6. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong salita. Alalaon bagay mangangako ka at babawiin mo pagkatapos sa ganyan galit
na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang inyong ginagawa. Amen. Tunay nga na ang salita ng Diyos nagpapaalala sa atin ng ating mga pangako sa Kanya at mga salita na ating binibitawan sa Kanya. Manalangin po muna tayo mga kapatid. Yes, Lord, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat isa na narito, Panginoon. Panginoon, gamitin mo lamang akong instrumento sa iyong mga salita, Lord. Bigyan mo pa ako ng karunungan, Panginoon, ang bawat isa na narito, na maisabuhay at maisapuso nila ang iyong mga salita, Panginoon. Hindi lang sila lalabas dito nang walang matututunan, bagkos baon nila ang iyong mabuting salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa iyong kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Meron lamang akong 5 ginawa. Sabi niya dito sa number 1, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Amen. Tunay nga na kapag nangako tayo sa Panginoon, tuparin natin. Parang sa tao lang, hindi yung parang sa tao lang tayo nangangako. Iba yung pinangakuan natin. Makapangyarihan ang ating pinangakuan. Hindi basta-basta. Kung sa tao ka lang, okay lang. Mapapatawad ka niya, okay lang din na hindi mo tuparin. Kasi sa tao lang naman yun. Pero maganda rin na kapag nangako ka, ituparin mo talaga. Kasi parang sa utang lang yan di ba? Na pag sinabi mo, babayaran ko sa ganitong araw. Siyempre, ikaw, inaasahan mo yun. Di siyempre, magagalit ka pag hindi ka nabayaran. Ganun din ang ating Panginoon. Pag ikaw ay nangangako sa Kanya, magagalit siya sa iyo. Sa verse 6, sabi niya, hindi Kanya pagpapalain. Kasi nangako ka diba? Kaya dito kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Dito ang supporting verse natin, sa Bilang, chapter 30, verse 2. Doon lang tayo kukuha sa mga ngaral. Hindi tayo lalayo. Chapter 30, verse 2, sabi nga dito, kung kayo'y namanata o nangako kay Yahweh, huwag ninyong sirain. Kailangan tukdin ninyo ang bawat sumpang binitiwan natin. Men, napakaliwanag ng salita ng Diyos. Hindi ko lang ito sinasabi. Salita ng Diyos ang nagsasabi na kapag tayo ay nangako, tukdin natin. Yan, huwag ninyong sisirain. Kailangan tukdin ninyo ang bawat sumpang binitawan. Amen ba, mga kapatid? Kung tayo ba ay mangangako sa Panginoon, tutuparin ba natin? Amen. Kung tayo ay dito, kung 30 days tayo dito, pinangako natin sa Panginoon na walang a-absent, wala talaga kasi nangako tayo sa Panginoon. Mayroon kaming kasunduan sa Panginoon na umulan, umaraw, bumagyo, andito kami hanggang 30 days. Hindi lang 30 days, habang buhay na ang binibigay namin sa Panginoon, buong buhay na namin inaalay sa Panginoon. Hindi na namin yon sisirain ang pangako namin sa Panginoon. Kahit anumang dumating na problema, pinapangako namin sa Panginoon na hindi kami bibitaw sa Kanya. Amen? Kasi napakabuti niya talaga sa buhay natin, napakadakila niya sa buhay natin, marapat lang na hindi natin siya pangakuan at hindi tutuparin ang Kanyang mga salita. Amen? Sa pangalawa naman, huwag mong hayaang magkasala ka sa iyong salita. Yan, ang mga bibig natin. Huwag mong hayaang magkasala sa iyong salita. Sabi niya sa Santiago, chapter 1, verse 26. Kung meron kayong mga Bible, pwede ninyong basahin. Santiago, chapter
chapter 1, verse 26, sabi niya dito, kung inaakala nino man na siya'y talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kaguluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Amen? Di ba napakaliwanag? Napakaliwanag ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay relihiyoso, kung hindi mo naman kayang pigilan ang iyong dila, kung nakakapagsalita ka pa rin sa kapwa mo ng masasakit, dinadaya mo lang, kapatid, ang iyong sarili. Hindi ka tunay lingkod ng Panginoon. Kasi imbis na lumabas sa bibig mo ay puro kapurihan para sa Diyos. Ang lumalabas, iba. Hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag sana tayong magkasala sa pananalita. Magkasala man tayo, agad natin itong pauwiin. Tao lang naman tayo hindi tayo banal. Pero sa tulong ng Panginoon na laging nagpapaalala sa atin na kaya nating pigilan ang ating mga bibig kung siya ang ating nasa puso natin. Lagi mong maiisip, ay nakapagsalita ako ng ganun, patawad. Agad mo mabibigkas yun. Pero kapatid, huwag mo namang unlimited. Dahil hindi naman ganun binigay sa ng Panginoon, unlimited ka nang magkakasala. Diba? Dapat alam mo sa sarili mo yan na pigilan mo ang iyong sarili, lalo na sa pananalita. Amen? Sa number 3 na tayo, nanganganib makapagsabi ng hindi tama. Yan, yun nga yung magsasabi ka ng hindi tama sa iyong kapwa. Yan, sa Kawikaan, chapter 15, verse 2. Sabi niya dito, kung meron kang mga Bible, magbukas tayo mga kapatid. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Amen. Dito sa Kawikaan, chapter 15, verse 2, sabi niya, ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bakal ng kahangalan. Amen? Tunay nga na ang dila daw ng may pag-unawa, yung alam na yung katotohanan, alam na ang salita ng Diyos, kaya nang magpigil sa mga sinasabi na hindi ka makapagsalita ng tama. Pero sa mangmang, bakal ng kamangmangan. Puro walang kaluguran sa Panginoon lahat ng sinasabi niya. Kasi nga wala siyang puro kamangmangan. Hindi tulad sa may pag-unawa na ay kaya niya nang pigilan ang sarili niya sa pagsasabi na huwag siyang makapagsalita ng hindi tama. Lalong-lalo na sa ating mga ka-churchmate, kahit biro-biro lang, di ba? Kahit ano-ano lang, ay iwasan natin yung pagbibiro. Kasi minsan ang biro, nakakasakit din. Amen ba, mga kapatid? Amen, na meron minsan nagbibiro, pero yung biro kakaiba, nakakasakit ng damdamin. Kahit ano man yung kapatid, pigilan mo ang iyong sarili. Amen! Sa pang-apat na tayo, mga kapatid, huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Ayan, sa pagsasalita pa rin. Sa Santiago 3, verse 2. Sabi nga, Santiago chapter 3, verse 2. Yan, tayong lahat ay malimit magkamali. Tama naman. Walang perpekto sa atin. Ang Diyos lang ang perfect. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Amen. Tunay nga na wala tayo, lahat sa atin nagkakamali. Pero alam natin yun sa sarili natin na nakasakit tayo, nakapagsalita tayo, kasi may convict tayo ng Holy Spirit. Diba? Iba naman kasi yung sinasadya mo na pananalita
na binoise out mo talaga, sinalita mo talaga sa kanya, na kahit nakakasakit ay sinabi mo pa rin. Diba? Alam mo yun sa sarili mo na gano'n. Kaya mga kapatid, ingat talaga tayo palagi sa ating bibig. Kung kailangan natin isiper natin yan, isiper natin para walang masasaktan. Amen? Amen. Amen? Kaya bang isiper ang mga bibig? Kaya naman yata siguro. Lalo na kung hindi, walang kabuluhan ang sasabihin. Pero kung kalugod-lugod yan sa Panginoon, ipagsigawan mo pa yan, kapatid. Amen? Dito na tayo sa panglas. Mabuti pang huwag mangako sa Kanya. Ito na yung sinasabi ko, na huwag tayong mag-comment sa Panginoon kung hindi rin naman natin ito tutuparin. Sabi niya sa Kawikaan, chapter 20, Kawikaan chapter 20, verse 25. Sabi niya, bago mangako sa Diyos, ay isipin mabuti. Yan. Bago tayo mangako sa Diyos, mga kapatid, isipin muna natin ng 10 beses, 100 beses, 1,000 beses, bago tayo mangako sa Panginoon. Bago mangako sa Diyos, ay isipin mabuti para hindi ka magsisi sa bandang huli. Napakagandang verse, di ba? Na bago daw tayo mangako sa Panginoon, isipin natin mabuti para hindi natin pagsisihan sa huli. Amen. Parang ano lang yan, kung ikaw ay mag-preach, nangako ka, ikaw mag-preach, na pero hindi mo naman tinupad, di ba? Parang nagsabi ka pa na ako ang mag-aano, pero hindi naman pala nangyari. Parang sa mga bagay lang yan, sabi mo ikaw na ang magwawalis sa simbahan, pero sabi mo, pangako ko Lord, lilinisan ko ang iyong simbahan hanggang maging ginto, hanggang kuminang sa sobrang linis. Commit ko yan sa iyo, Lord. Pero nasaan ka? Diba? Kaya, bago tayo mangako kapatid, isipin natin ng mabuti lahat ng ating sinasabi. Kasi, ang ating conclusion ay mabigat. Sa Mateo chapter 12, verse 36 and 37. Yan, Mateo 12. Pag nangako ka sa Diyos, ito ang conclusion natin. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom, pananagutin ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. 37, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa inyong salita. Amen! Kaya, bago tayo magsalita, bago tayo mag-commit sa Panginoon, isipin natin mabuti para hindi tayo husgahan ng ating Panginoon. Amen! Sa Kanya lang ang kapurihan, kapasalamatan sa gabi ito. Kaya tayo po ay manalangin. Amen! Amang banal makapangyarihan sa lahat, tunay nga, Panginoon, na lagi mong pinapaalala sa amin na sa iyong mga salita, na kung kami ay magkukumit sa iyo, kung kami ay magsasalita sa aming kapwa, ay isipin namin ito ng maraming beses, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagpapaalala palagi sa aming buhay, sapagkat kami ay hindi karapat-dapat, kami ay minsan ay nagkakamali, Panginoon. Pero andiyan ka, Lord, nag-iingat at nagagabay sa amin sa lahat ng bagay. Kaya sa iyo ang papasalamatan, kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.